Yo, what's up mga kausay? Meron na naman tayo ditong gagawin sa motor ni Tikalikot. Meron siyang gustong ipagawa sa atin na gawin daw idling rumble o yung oink oink ang tunog. Yung tunog Thailand ang kanyang motor. Ang problema nga dito ay yung kanyang carburetor ay hindi siya compatible do sa ganong style. Kasi ito naka-round siya, tapos yung kanyang manifold ay goma, kaya wala siyang ground, hindi natin siya malagyan ng ground. Kaya ang naisip ko, dito na lang tayo kukuha ng ground sa kanyang throttle case. At ito nga, meron tayong gagamitin dito na ito. Yan, kikis-kisin lang natin to para maging ano siya, trigger point ng kanyang idling rumble. Sa pagkaalam ko kasi nag-research ako nito sa YouTube kung meron na bang nakagawa ng idling rumble gamit ang round na carburetor. So wala pa ako nakita, kaya gumawa na lang ako ng sarili kong diskarte kung paano ko ma-trigger out yung kanyang idling kapag nag-high rev na yung kanyang motor. Kasi kailangan ito bibitaw yung kanyang idling rumble kapag na-under na yung motor, at babalik mag-idling lang siya kapag naka-minor dapat. Kaya ito ang naisip ko na gawin. Okay, at gagamit tayo dito ng adjustable na flash relay. Then itong relay na horn relay set. Yan yung ating mga gagamitin. At saka ito nga pinapakiskis ko kay Tikalikot na dulo ng brake cable ng bisikleta. Ayan, medyo manipis na siya, pero kulang pa, no? Okay, punta tayo dito sa flash relay natin na adjustable. So ito ay may mga terminal yan, battery, tapos yung may papunta doon sa lights. Ayan yung ating mga gagamitin. Tapos itong ating horn relay, meron din siyang 5 wire, ay apat yung ating gagamitin dito. Dito sa ating relay, ang gagamitin natin doon sa pinaka-signal niya, itong sa gitna. Alisin na natin itong dalawang blue na to, tapos ililipat ko doon sa 87A doon sa gitna. Yan. Parang ganyan yung forma niya, oh. Yan. Yung sa taas na 87, din na natin siya kailangan gamitin. Yan. Ganyan lang yan. Tapos ito, puputulin ko to. Ay, hindi ko na puputulin yung socket. Kasi siya yung dudugtungan ko na lang siya. Papunta yan dun sa may ignition coil. Tapos itong number 30 ng relay ay sa kukonnection natin siya dito. Unahin ko muna tong isang terminal ng flash relay, yung sa lights. Nilagay ko dun sa 85 ng horn relay. Yan. Tapos ito, dudugtungan natin yung na 87A. Tapos yung 86, ito yung sa ground. Yan, yung sa ground. Idudugtong natin siya dun sa ganyan socket yan, no? Kasi ito yung kailangang may trigger, no? Yung sa ground. Iko-connecta ko yan sa carburetor. Tapos ito naman yung sa number 30 ng relay. Ito naman yung galing ng CDI. Yung papunta ng ignition coil. Dito natin siya itatap. Yan. Parang ganyan forma niya. Ayun. Ay, ito pa lang sa flash relay yon, yung sa itatap natin. Sa ignition coil yung galing ng CDI. Okay. At hindi muna natin siya makakabit kasi meron tayong ginagawa dito PCX. Mamaya continuous natin yung video kasi meron tayo itong PCX na inassemble na naubusan na ng clutch lining. Ayan, o, good yung clutch lining. Okay, nandito na tayo ngayon sa motor, no? Nakabitan natin. Testingin muna natin yung trigger niya, yung kanyang trigger points. Dito ko kinabit sa may silinyador, para pag binaba mo yung silinyador, yan, o, tingnan nyo, meron na siyang ground, o. Kapag binaba mo siya, mamamatayan. Ayan.
Kailangan mamamatayan kasi siya yung pinaka-trigger nung ating idling rumble. Yan o. Okay na siya. Kakabit na lang natin yung dalawang relay. Ito relay natin na ikakabit. Yan o. Naka-assemble na yan. Bali, dalawang wire na lang yung ating gagamitin. I-connect sa motor. Bali, tatlo kasama yung ground. Yan. Tanggalin natin yung tangke, tsaka yung puan. Tapos dito, kukuha tayo dito ng accessories wiring block. Yan. Diyan natin i-connect yung positive ng ating horn relay. Ay, ang plus relay pala ito. Plus relay. Diyan natin i-connect yan. Para pasukan siya ng positive. Yan. Tapos yung number 30 ng horn relay, doon naman natin siya i-connect sa wire na galing ng CDI na papunta naman ng ignition coil. Yan, testingin muna natin. Ground, yung clip natin yung ground. Testingin natin kung may positive siya. Then, susian natin yung ignition switch. Okay. Testing natin kung may lalabas pa dito na accessories. Kuryente yung accessories niya. Diyan natin ikakabit yung isang terminal na battery supply na papunta sa sa flashy relay na adjustable. Yan. Ganyan ang pwesto niya, no. Yan. Diyan natin siya ikakabit yung sa flashy relay. Yan, ganyan. Tapos ang kulang na lang dito ay yung ground. Ayan. Tapos yung papunta ng ignition coil. Ayan, ito yung papunta ng ignition coil. Dudugtungan natin yan para isakalpak natin sa ignition coil. Tapos yung number 30 ng ating horn relay, kakabit natin yung galing ng CDI, yung papunta ng ignition coil. Putulan muna natin to para may dugtungan natin ng wire. Kala ko kasi abot na doon, bitin pala to. Yan, dito natin siya i-connect. Magdudugtong tayo dyan ng wire papunta dito sa ating horn relay. Yan, ganyan ang forma, oh. Ayun, oh, malinis na. Tapos yung number 30 na ikabit na rin natin. Ayan, oh. Ito yung papunta sa number 30, ah. Dito natin ikakabit yung number 30 ng relay. Ayan, number 30 ng horn relay. Ito, number 30. Dinugtungan natin ng wire. Papunta siya doon. Kasi yun yung galing CDI. Yan. Pinahaba ko na lang yung wire para hindi na tayo magbalat pa ng harness kasi sobrang dami na ng wire nitong motor ni Iti Kalikot. Kaya idudugtong ko na lang dito sa labas. Yan. Ayusin naman natin yan, yung mga wire na yan, para maayos naman siyang tingnan kapag na-install na natin tong idling rumble relay na ating sinet up. Tapos itong sa kanya papunta ng ignition coil, ikakabit na natin. Ayan, o. Pinagsama ko na yung dalawang wire, yung galing na number 30 at saka yung sa 87A, binalutan ko siya ng tape. Ayan ang connection niya. Tapos ito na lang ground, i-connect natin siya dito sa carburetor. Tapos subukan natin siya mamaya kung ang kagandahan dito sa manifold ng motor na ating ginagawa na kay Iti Kalikot, nakagoma siya kaya walang ground yung kanyang carburetor. Ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng ground para makontrol natin. Yan. Dito ko siya inilagay sa ilalim. Ayan. Tinornilyo ko. Inipit ko lang yung kanyang trigger. Tapos testingin natin kung mamatay ba pagka binaba natin yung silinyador. Clip muna natin yung ating test light sa positive ng battery.
Testing natin yung ground. Ayan, may ground naman siya, no? Yung papunta na relay, ayan, may ground siya. Dapat mag-disconnect yung ground na yan kapag ibababa natin yung kanyang silinyador. Yan, tingnan nyo, pag binababa ko yung silinyador niya, namamatay siya. So, ibig sabihin yan, maganda yung yung connection natin nagawa. Then, testing na natin yung motor. Yon, okay na. Tunog Thailand na mga kausay.